Siguro hindi ka na dapat magising bukas, Wednesday? Ang boses na iyon, malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Wednesday sa likod ng malaking kortina sa sala, hawak ang isang tray ng mainit ng tsokolate na dapat sana ay pampalamig ng loob para kay Rafael. Ngunit ang narinig niya ay hindi pagmamahal. Yon ang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang porselanang tasa ay tumama sa kahoy, lumika ng isang mahinang tunog na halos hindi marinig. Ngunit sa kanyang pandinig ay parang pagguho ng isang buong mundo. Sa kabilang panig ng pader, nakita niya mula sa siwang ang kanyang asawang si Rafael at ang kanyang biyenan na si Josefina. Nakaupo si Rafael sa silya, nakapatong ang mga paa sa mesa, habang si Josefina naman ay abala sa pagpirma ng mga dokumento o nakapatong sa harap nito. Sigurado ka bang gagana ang mga papel na ito, Inay? Tanong ni Rafael habang humihitit ang sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang lumilipad sa hangin. Paano kung bigla siyang magising at lumaban? Tumawa si Josefina. Isang tawa na kasing talim ng labaha. Anak, ang isang babaeng buntis na emosyonal ay madaling palabasing baliw. May mga doktor na akong kinausap. Sa isang pirma ko, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang karapatan at ang yaman na iniwan ng kanyang mga magulang ay mapupunta na sa atin. Wednesday is nothing but a fragile shell. Hindi na makahinga si Wednesday. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila pinupunit. Hawak niya ang kanyang tiyan, kung saan naroon ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang maliit na buhay na siyang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang mga araw. Ang init ng tsokolate ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay, katulad ng init ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ngunit pinilit niyang manatiling matuwid. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit kailangan nilang gawin ito sa kanya? Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis para sa pamilyang ito, ay mauuwi lamang sa isang silid na may rehas at malamig na semento? Tila bumagal ang ikot ng mundo. Ang bawat anino sa loob ng sala ay nagiging halimaw na handang lamunin siya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang 2 taong pumatay sa kanyang tiwala. Ngunit ang kanyang lalamunan ay parang barado ng malapot na luha na hindi makalabas. Biglang bumukas ang pinto ng sala. Nandito na ang mga tauhan, wika ng isang boses mula sa labas. Nakita ni Wednesday ang pagtayo ni Rafael. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya hanggang sa dulo ng walang hanggan, ay naglakad patungo sa direksyon niya ng may malamig na tingin. Hindi na ito ang Rafael na nakilala niya. Ang mga mata nito ay walang laman, puno lamang ng kasakiman at pangungmutya. Ang lahat ng mga pangako, ang mga haplos, ang mga gabi ng pag-uusap, lahat yon ay isang mahabang palabas lamang. Nang maramdaman niya ang presensya ng mga estrangero sa kanyang likuran, unti-unting humigpit ang pagkakahawak ni Wednesday sa kanyang tiyan. Ang kaba ay napalitan ng isang kakaibang lamig sa kanyang mga ugat. Sa harap ng napipintong pagkawala ng kanyang kalayaan, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Isang katanungan na magiging pundasyon ng kanyang pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo. Kung ang pagmamahal ang nagdala sa kanya sa bangin ng kamatayan, ano pa ang meron siyang mawawala kung tuluyan na siyang mahuhulog? Ang mga kamay na dati ay nag-aalaga sa kanya ng may pagpapanggap ay siya na ring humila sa kanya, palabas ng sarili nilang tahanan. Wala ng mga bulong ng pagmamahal, tanging ang malulupit na boses ng mga estrangerong binayaran para kitlin ang kanyang karapatan. Huwag kang lalaban, Wednesday. Mas lalo ka lang magbumukhang baliw sa harap ng mga doktor. Malamig na wika ni Rafael habang hinihila siya nito sa braso patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay tila paalala ng kanyang katangahan. Ang katangahan na magtiwala sa taong ang tanging hangad ay ang yaman ng kanyang pamilya. Rafael, parang awa mo na ang anak natin. Pakiusap ni Wednesday. Ang kanyang boses ay garalgal,
isang mahinang tinig na nalulunod sa ingay ng hangin sa gabi. Hindi siya nang laban, hindi dahil sa wala siyang lakas, kundi dahil sa pag-asang baka sakaling magbago ang isip nito. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang matalim na tingin mula kay Josefina na nakatayo sa may pintuan, nakahalukip-kip at may mapait na ngiti sa kanyang labi. Anak, sa tingin mo ba ay may karapatan kang magpalaki ng bata kung ang isip mo ay unti-unti nang nilalamo ng dilim? Sagot ni Josefina. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Bawat salita ay parang latay na humahapdi sa puso ni Wednesday. Ang lugar na pupuntahan mo ang siyang magliligtas sa bata mula sa isang baliw na ina. Isinakay siya sa loob ng sasakyan na walang ilaw. Ang bawat pag-andar ng makina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Sa bintana ng sasakyan, nakita ni Wednesday ang unti-unting paglayo ng kanilang bahay. Ang tahanang pinangarap niyang maging pugad ng kanilang pamilya, ngunit ngayon ay naging piitan na pala ng kanyang mga pangarap. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila mga aninong nakamasid sa kanyang pagbagsak, nakayuko sa ilalim ng madilim na langit. Pagdating sa pasilidad, ang amoy ng gamot at ang lamig ng hangin ang sumalubong sa kanya. Iba ito sa amoy ng kanyang tahanan, iba ito sa init ng yakap na dati niyang inaasahan. Ang mga pader na puti ay parang mga matang nakatitig sa kanya, handang humatol sa bawat kilos na kanyang gagawin. Isang nurse na may malamig na ekspresyon ang lumapit at kinuha ang kanyang mga gamit. Dito ka naman nanatili, binibini. Wika ng nurse habang ikinukulong ang pinto. Ang tunog ng susi na pumipihit sa kandado ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa loob ng silid. Naupo si Wednesday sa gilid ng kama. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng silid, isang kakaibang liwanag ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Wednesday na naniwala sa mga matatamis na salita. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pagtibok ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na siya ay may dahilan para mabuhay, isang dahilan para lumaban. Sa labas ng silid, dinig niya ang mga yabag ng mga tao, ang mga ungol ng ibang pasyente na tila mga boses ng mga taong nawala na ng pag-asa. Ngunit siya ay hindi kabilang sa kanila. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang kaisipan ang namuo sa kanyang isipan. Kung ang mundo ang gustong magpanggap siyang baliw, ibibigay niya ang gusto nila. Pero sa loob ng pagpapanggap na yon, sisiguraduhin niyang ang bawat hakbang niya ay magiging isang patibong na unti-unting sisira sa imperyong itinayo ni Rafael at Josefina. Hindi niyo alam ang sinimulan niyo, bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan, nangangako ng katarungan sa anak na hindi pa man ay nakaranas na ng bagsik ng mundo. Ang unang gabi sa loob ng pasilidad ay hindi dinalaw ng antok si Wednesday. Ang bawat pagpatak ng tubig sa gripo sa banyo ay tila isang segundong ninanahaw sa kanyang natitirang dignidad. Nakahiga siya sa matigas na kotsyon, nakatinggala sa kisaming may mga bitak na tila mapa ng kanyang naghihirap na buhay. Ang bawat paghinga niya ay maingat. Tila natatakot na baka ang tunog ng kanyang paghinga ay maging sanhi ng pagpasok ng mga taong nagdala sa kanya rito. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang mga yabag ng sapatos na gumagapang sa sahig na semento. Huminto ang mga iyon sa tapat ng kanyang pintuan. Ang anino na nakikita sa ilalim ng pinto ay nanatiling nakatigil. Parang isang masamang balak na naghihintay ng tamang pagkakataon. Naramdaman ni Wednesday ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi siya dapat magpakita ng takot. Sa mundong ito, ang takot ay isang senyales ng kahinaan na agad nasasamantalahin ng mga mandarambong. Kinabukasan, ang pagpasok ng liwanag sa bintana ay hindi nagdala ng pag-asa. Ang pinto ay bumukas ng walang babala at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Hawak nito ang isang tray na may dalang pagkain at mga gamot na hindi niya batid kung para saan. Ang babae ay may matigas na muka, walang bahid ng awa. Oras na para sa iyong gamot, Wednesday? Wika ng nurse. Ang boses ay mechanical, walang buhay. Tinitigan siya ni Wednesday.
Ang babaeng ito ay isa lamang sa mga instrumento ng kasamaan ni Josefina. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ay kalkulado. Sa kanyang isipan, isang plano ang unti-unting nabubuo. Kung iinom siya ng gamot na ito, baka tuluyan na siyang mawala ng lakas na mag-isip ng matino. Ayoko, sagot ni Wednesday. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Wala kang pagpipilian dito, sagot ng nurse, sabay hakbang papalapit sa kanya. Dito, ang utos namin ang batas. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip ni Wednesday. Kung magpapakita siya ng konting paglaban, magmumukha siyang agresibo. Ngunit kung gagawin niya ito sa paraang tila siya ay naguguluhan, maaaring isipin nilang talagang mahina na ang kanyang kaisipan. Inabot niya ang baso ng tubig, at habang nakatingin ang nurse, tila ba hindi sinasadyang nabitawan niya ito? Ang baso ay tumama sa sahig at nagkapira-piraso. Hindi ko alam. Nasaan ako? Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Wednesday. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot, isang perpektong pagtatanghal ng isang taong nawawala sa sarili. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng nurse. Ang iritasyon ay napalitan ng paghamak. Nagsisimula na naman ang baliw na ito. Bulong ng nurse habang yumuyuko para pulutin ang mga bubog. Sa sandaling yon, hindi ininom ni Wednesday ang gamot. Itinago niya ito sa ilalim ng dila. Ang pait ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Ngunit pinilit niyang lunukin ang kanyang sariling laway. Sa labas ng pinto, nakita niya ang isang matandang babae na naglilinis ng pasilyo. Ito si Lola Teresita, ang babaeng nakita niya kanina na tila may malungkot na mga mata. Nagtama ang kanilang paningin sa loob ng isang segundo. Isaglit na puno ng pagkakaintindihan. Nang lumabas ang nurse, iniwan nitong nakabukas ng bahagya ang pinto. Ito ang unang pagkakataon ni Wednesday na makita ang labas ng kanyang mundong gawa sa apat na pader. Ang bawat hakbang niya ay magiging isang pagsusugal. Ang paghihigante ay hindi isang mabilis na aksyon. Ito ay isang laro ng pasensya at talino. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa pasilidad na ito, sinimula ni Wednesday ang kanyang paglalakbay. Isang hakbang, isang desisyon, at ang bawat isa ay titiyaking magiging huli na para kay Rafael at Josefina. Lumipas ang mga araw na tila mga anino, mabagal, malamig at walang katiyakan. Sa loob ng pasilidad, natutunan ni Wednesday na ang katahimikan ang kanyang pinakamabisang sandata. Habang ang ibang mga pasyente ay sumisigaw o humahagulgol sa mga sulok, siya ay nananatiling nakayuko. Ang mga mata ay nakapako sa kawalan, nagpapanggap na nalulunod sa sariling mga gunita. Tuwing dumarating ang oras ng pagpapakain, palihim niyang itinatago ang mga tableta sa ilalim ng kanyang dila, bago ito itinatapon sa maliit na siwang ng banyo kapag walang nakatingin. Ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Isang matalim na kutsil, sa loob ng isang kahon na gawa sa seda. Inoobserbahan niya ang bawat galaw ng mga kawani. Kung sino ang madaling suhulan, sino ang takot sa awtoridad, at sino ang may pusong bato. Isang hapon, habang naglilinis si Lola Teresita sa tapat ng kanyang silid, sinamantala ni Wednesday ang pagkakataon. Walang ibang tao sa pasilyo. Ang tunog ng walis na humahampas sa sahig ay nagsilbing ritmo ng kanilang pag-uusap. Ang mga Delia Vega ay hindi marunong magpatawad. Bulong ng matandang babae, hindi tumitingin sa kanya. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig. Sila ang nagmamay-ari ng bawat sulak ng pasilidad na ito. Ang taong nagdala sa iyo rito ay may mahabang kamay. Tumibok na mabilis ang puso ni Wednesday. Ang pangalan ni Rafael ay hindi pa nababanggit sa loob ng mga pader na ito. Ngunit narito ang kumpirmasyon. Bakit mo sinasabi sa akin ito, Lola? Tanong ni Wednesday sa isang bulong na halos hindi marinig. Huminto sa pagwawalis ang matanda. Tumingin siya sa paligid, sinisiguro na walang gwardiya sa malapit. Dahil ang anak ko ay naging biktima rin ng kanilang kasakiman, ang katarungan sa lugar na ito ay nabibili, Wednesday. Ngunit ang katotohanan? Ang katotohanan ay walang presyo. Isang papel na nakatupi ng maliit ang dahan-dahang inilagay ni Lola Teresita
sa loob ng tray ng pagkain ni Wednesday. May mga tao sa labas na naghahanap sa'yo. Hindi nila alam kung nasaan ka dahil ang iyong pagkawala ay itinago sa ilalim ng isang peking sertipikong medikal. Gamitin mo ang isip mo, hindi ang iyong emosyon. Ang pasilidad na ito ay may mga mata, ngunit ang dilim ay pagmamay-ari natin. Nang umalis ang matanda, mabilis na kinapa ni Wednesday ang papel sa ilalim ng mga piraso ng tinapay. Nakasulat doon ang pangalan ng isang abogado na dati nila kakilala ng kanyang pamilya bago pa man siya ikasal kay Rafael. Isang pangalan na halos limot na niya, ngunit na yon ay naging huling pag-asa niya. Gabi na nang subukan niyang buksan ang kanyang isipan sa kung paano makakausap ang taong yon. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang boses ni Rafael. Nakikipag-usap ito sa doktor ng pasilidad. Siguraduhin ninyong hindi siya makakausap ng kahit sino. Ang yaman na pinaghirapan namin ni Inay ay nakasalalay sa pagkakakulong niya rito. Rinig niyang sabi ni Rafael. Ang tono nito ay may halong inis, walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinapakita. Naramdaman ni Wednesday ang pait sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa papel. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay nagpatibay sa kanyang pasya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang pagbagsak ng lalaking ito. Ang bawat pagpapanggap niya bilang isang baliw ay magsisilbing tabing para sa kanyang paghahanda. Sa dilim ng silid, isang ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng isang baliw, kundi ngiti ng isang babaeng handa ng bawiin ang kanyang buhay, ang kanyang danggal, at ang kanyang anak. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Wednesday. You brought this upon yourself dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Josefina ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng malamig na silid, kasing talim ng bubog na pilit ibinabaon sa pandinig ni Wednesday. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng bintanang may rehas, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila kumikinang sa gitna ng dumi at lumbay ng pasilidad. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang mamahaling panyo na pilit niyang itinatapat sa kanyang ilong, na tila ba ang hanging nilalanghap ni Wednesday ay isang uri ng lason. Sa sandaling yon, dahan-dahang hinahaplos ni Wednesday ang kanyang malaking tiyan. Kanina lamang, bago pumasok ang kanyang biyenan, ay kausap niya ang kanyang anak sa isang bulong na puno ng pangarap. Ngunit ngayon, ang bawat haplos niya ay naging tila pananggalang laban sa kamandag ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, parang punong tuyot na naghihintay ng ulan. Ngunit nangatili siyang tahimik. Look at you! Napaka-miserable mo, Wednesday. Muling wika ni Josefina habang naglalakad pait-ahas pababang parang isang mapanuring hukom. Akala mo ba ay darating si Rafael para iligtas ka? He's busy managing the company. Your company. Utang na loob mo pa sa amin na hindi ka namin hinayaang mabulok sa kalsada habang nagkakaganyan ang isip mo. Naramdaman ni Wednesday ang paghukay ng kuko niya sa kanyang sarimen palad. Ang bawat salita ni Josefina ay isang anyo ng gaslighting, isang sining ng pagpapaikot sa katotohanan hanggang sa ang biktima na ang maniwala na siya ang may sala. Gustong sumigaw ni Wednesday. Gustong isampal sa mukha ng matanda ang lahat ng ebidensya yang unti-unti niyang kinakalap, ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras. Ang kanyang papel ay ang maging biktima, ang maging mahina. Gusto ko lang makita ang asawa ko, bulong ni Wednesday. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka, paulit-ulit at walang buhay. Tinitigan niya ang isang dumi sa sahig, iniwasan ang mapanuring mata ng biyanan. Tumawa si Josefina, isang tawang puno ng pangungutya. Rafael is done with you. Pagkapanganak mo, kukunin namin ang bata at ilalayo sa'yo. Isang baliw na ina? Hindi ang kailangan ng pamilya de la Vega. It's for your own good and especially for the baby's future. Nang lumabas si Josefina, iniwan niya ang isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang huling sinabi nito ay tila isang punyal na nanahan sa puso ni Wednesday. Kukunin nila ang kanyang anak.
Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling gising sa gitna ng impyernong ito ay plano nilang agawin sa kanya. Isang mahinang kaluskos mula sa pintuan ang nagpaling-on sa kanya. Si Lola Teresita yon, mabilis na pumasok habang dala ang isang timba ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Narinig ko ang lahat, iha." Bulong ng matanda habang kunyari ay nagpupunas ng sahig malapit sa kama ni Wednesday. "Mag-ingat ka. May darating na doktor bukas. Hindi ito ang regular na check-up. Sabi ng mga nurse sa labas, may ituturok silang gamot na magpapabilis ng iyong panganganak. Gusto nilang makuha ang bata ng mas maaga kaysa sa inaasahan." Nanigas ang buong katawan ni Wednesday. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang orasan ay nagsimula nang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang kakayahan. Kung hahayaan niyang mangyari yon, mawawala ang kanyang tanging alas at ang kanyang anak ay magiging bihag ng mga De La Vega habang buhay. "Kailangan makalabas ang balita sa abogado, Lola," wika ni Wednesday. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Wala na ang bakas ng pagkukunyari. "Kahit anong mangyari, hindi nila mahahawakan ang anak ko." Ngunit bago pa man makasagot si Lola Teresita, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng puting uniforme ang pumasok. Kasunod ang isang doktor na may hawak na hiringgilya. "Na yun ang oras, Wednesday," wika ng doktor ng walang emosyon. "Kailangan nating simulan ang proseso." Humarang si Lola Teresita, ngunit mabilis siyang itinulak ng isa sa mga lalaki patungo sa pader. Napasigaw si Wednesday nang maramdaman niya ang malalamig na kamay na humahawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang itinutumba sa kama. "Hawakan ninyo siyang mabuti! Huwag ninyong hahayaang makagalaw!" Ang utos ng doktor ay tila isang hatol na bumasag sa huling hibla ng pag-asa ni Wednesday. Nararamdaman niya ang malalamig na daliri ng mga lalaki na bumaon sa kanyang mga braso, pilit siyang idinidiin sa matigas at mabahong kutsyon. Ang amoy ng alkohol at chemical ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na habambuhay ng tatatak sa kanyang alaala bilang amoy ng pagkakanulo. "Huwag! Param-awan niyo na! Hindi pa oras! Masasaktan ang anak ko!" Ang sigaw ni Wednesday ay gumapang sa mga pader ng silid. Ngunit tila ba ang mga pader na iyon ay bingi sa kanyang paghihirap. Tumingin siya sa doktor, umaasang makakita ng kahit katiting na habag. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang takot sa salamin nito. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Lola Teresita na pilit itinatayo ang sarili mula sa sahig. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na hinipa ng hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ito makalapit dahil sa harang ng isa pang gwardiya, ngunit ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw, tila bumubulong ng isang dasal o isang sumpa. "Ito ay para sa ikabubuti mo, Wednesday. Masyado ka nang naging bayolente," wika ng doktor habang dahan-dahang inihahanda ang mahabang karayom. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay tumama sa dulo ng hiringgilya. Lumika ng isang nakasisilaw na kislap na tila isang kidlat bago ang malakas na bagyo. Nanigas ang buong katawan ni Wednesday nang maramdaman niya ang tusok ng karayom sa kanyang balat. Ang lamig ng gamot na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila 1,000 lang gam na sabay-sabay na kumakagat sa kanyang puso. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging mabagal, mabigat at puno ng dusa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga mukha ng kanyang mga kaaway ay nagmistulang mga aninong sumasayaw sa dilim. "Rafael! Bakit?" bulong niya, kahit alam niyang walang sasagot. Ang pangalan ng lalaking dati niyang minahal ay naging isang mapait na lasa sa kanyang dila, isang lason na mas matindi pa sa anumang gamot na itinurok sa kanya. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, naalala niya ang mga gabing ipinaghahanda niya ito ng hapunan, ang mga pangarap na binuo nila para sa silid ng kanilang sanggol. Ang lahat ng iyon ay isang wad na paraiso, isang magandang panaginip na nauwi sa isang madugong bangungot. Ang kanyang tiyan ay biglang humigpit. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang
patungo sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang natural na sakit ng panganganak. Ito ay isang puwersahang pagpunit sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng kama, pilit na humahawak sa natitirang katinuan. Nagsisimula na ang kontraksyon. Narinig niyang wika ng nurse mula sa malayo. Ang boses nito ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng sakit at kalituhan, naramdaman ni Wednesday ang isang mahinang haplos sa kanyang kamay. Sa kabila ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Lola Teresita na nakalapit na sa kanya habang ang mga lalaki ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan. "Huwag kang bibiti, Wednesday," bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Tandaan mo, ang gabi ay pinakamadilim bago ang pagbubukang liwayway. May paraan pa. May paraan pa." Bago pa man makapagsalita si Wednesday, isang mas matinding bugso ng sakit ang dumaan sa kanyang katawan, dahilan upang mapapikit siya at mapakapit ng mahigpit sa kamay ng matanda. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang malakas na pagtawa ni Josefina na tila nagdiriwang na sa tagumpay. Ngunit sa ilalim ng epekto ng gamot at sa gitna ng matinding paghihirap, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Wednesday. Hindi siya papayag na makuha nila ang kanyang anak ng walang laban. Kung kailangang maging isang tunay na halimaw siya para protektahan ang kanyang sanggol, gagawin niya. Ang kanyang huling nakita bago tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng isang tao na hindi niya inaasahan. Isang aninong matangkad, pamilyar, ngunit puno ng pang-anib. Tapusin na natin ito bago pa magbago ang ihip ng hangin. I don't want any more delays. Ang boses ni Rafael, ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako ng katapatan sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay umalingaw-ngaw sa silid na parang isang malamig na hampas ng bakal. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang kanyang mamahaling Amerikana habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na namimilipit sa sakit na tila ba isa lamang itong sirang kagamitan na kailangang ayusin. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, tanging ang pagkainip at ang pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. Napatitig sa kanya si Wednesday sa gitna ng labo ng kanyang paningin. Ang bawat pagpintig ng kanyang sinapupunan ay tila isang malakas na dagok na nagpapahina sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang itanong kung nasaan ang lalaking hinalikan ang kanyang tiyan noong nakaraang buwan. Ang lalaking nangakong sila ay magiging isang masayang pamilya. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estrange, isang anino ng kasakimang binalot ng magandang muka. "Rafael, please, don't do this," pagmamakaawa ni Wednesday. Ang kanyang tinig ay halos isang mahinang kaluskos na lamang sa gitna ng ingay ng mga aparatong medikal. "Don't be so dramatic, Wednesday," sagot ni Rafael habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. "You're unstable. Hindi mo kayang alagaan ang batang yan. Inay is right. Kailangan ng bata ng maayos na kapaligiran, hindi sa piling ng isang tulad mo." Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang puso. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na biro. Ang lalaking dahilan ng kanyang pagdurusa ang siya ring humahato sa kanyang kakayahan bilang isang ina. Sa ilalim ng epekto ng gamot, ang bawat hapdi ay naging doble. Ang bawat pangungot ay naging tila isang latay na hindi kailanman maghihilom. Isang matinding bugso ng sakit ang muling dumaan sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ni Lola Teresita na tanging nananatiling nakahawak sa kanya sa gitna ng bagyong ito. Ang matanda ay nananatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. "Umiire ka na! Malapit na!" Sigaw ng nurse. Ang boses ay puno ng utos na tila ba ang panganganak ay isang mekanikal na proseso lamang. Sa gitna ng malalakas na paghinga at ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, naramdaman ni Wednesday ang huling puwersa ng kanyang katawan na kumakawala. Ang bawat bahagi ng kanyang kalamnan ay tila pinupunit, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Isang malalim at mahabang ungol ng pagdurusa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na naglalaman ng lahat ng galit, sakit,
at pag-asa na kanyang iniingatan. Sa isang sandali, naramdaman niyang isang kakaibang ginhawa, ang paglabas ng isang buhay mula sa kanyang sariling katawan. Ngunit ang katahimikang sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Walang tunog ng iyak, walang mainit na balat na itinabi sa kanyang dibdib. "Nasaan ang anak ko?" tanong ni Wednesday. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa gitna ng pagod. "Bakit hindi siya umiiyak? Rafael, nasaan ang baby?" Nakita niya ang paglapit ni Josefina na tila isang buitreng handang sumakmal. Kinuha nito ang sanggol na balot sa puting kumot mula sa mga kamay ng nurse. Hindi man lang hinayaan ni Josefina na masilayan ni Wednesday ang mukha ng sariling anak. Ang batang ito ay Delia Vega, at mula sa araw na ito, wala ka ng kinalaman sa kanya. Wika ni Josefina habang nakatalikod. "No! Rafael! My baby!" Sigaw ni Wednesday. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang nanghihinang katawan, ngunit ang mga gwardiya ay mabilis siyang pinigilan. Nakita niya ang pagtalikod ni Rafael, kasunod ang kanyang ina na dala ang kanyang anak. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinalahatol. Ang silid na kanina ay puno ng ingay ay biglang naging kasing lamig ng isang libingan. Naiwan si Wednesday na nakahiga, duguan, pagod at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ganap na mag-isa sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, isang mahinang bulong ang narinig niya mula sa kanyang tabi. "Buhay ang bata, Wednesday, at ang kanyang unang iyak ay narinig ko. Huwag kang susuko." Iyon ang huling sandali ng kanyang katinuan bago siya lamunin ng isang mahimbing na tulog. Isang tulog na hindi na puno ng mga pangarap, kundi ng isang madilim na plano para sa kanyang muling pagbangon. Iyan ang tanging nararamdaman ni Wednesday nang imulat niya ang kanyang mga mata. Isang nakapanlulumong kawalan na mas masakit pa sa sugat ng kanyang pang-anganak. Ang kanyang sinapupunan na dati ay puno ng buhay ay tila isang abandonadong kuwebang malamig at tuyot. Hinanap ng kanyang mga kamay ang init ng isang sanggol. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang magaspang at basang kumot na amoy, luma at gamot. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila biniyak ng isang libong palakol, at ang bawat paghinga niya ay may dalang lasa ng kalawang at dusa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Walang iyak niyang sanggol, walang malambot na hininga sa kanyang tabi. Tanging ang mahinang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo sa kabilang silid ang nagbibigay ng ritmo sa kanyang paghihinagpis. Bawat patak ay tila isang segundo ng kanyang buhay na ninanakaw ng mga De La Vega. Bumukas ang pinto ng walang katok. Ang tunog ng bisagra ay tila isang mapait na tawa. Pumasok si Josefina. Suot ang isang puting bestido na tila sumisimbolo ng kalinisan. Isang kabaliktaran ng itim niyang kaluluwa. Sa kanyang tabi ay si Rafael, na hindi man lang makatingin ng diretsyo sa kanyang asawa. "Gising ka na pala," wika ni Josefina. Habang naglalakad papalapit, ang tunog ng kanyang takom sa semento ay tila mga martilyong humahampas sa katinuan ni Wednesday. "Huwag mo nang hanapin ang bata. He is safe in the mansion. Malayo sa polusyon ng iyong pag-iisip. Nabinyagan na siya, Wednesday. Ang pangalan niya ay Gabriel. At sa mga papel, ang nakatalang ina niya ay hindi ikaw." Anong sabi mo? Ang boses ni Wednesday ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, tuyot at basag. "Rafael, sabihin mo sa akin, biro lang ito, di ba? Anak natin siya." Tumingin si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagsisisi. "It's for the best, Wednesday. You are sick. Hindi mo kayang protektahan ng bata kahit sa sarili mo. Let's just say, binigyan kita ng pabor. Dito wala kang iisipin kundi ang magpahinga." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wednesday. Isang tunog na hindi niya akalaing magagawa niya. Hindi ito tawa ng kagalakan, kundi ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nadurog at naging abo. "Pabor? Ninakawan niyo ako ng lahat, Rafael. Ang dangal ko, ang yaman ng mga magulang ko at ngayon, ang anak ko." "Shut up!" sigaw ni Josefina,
Ang kanyang muka ay namula sa galit. You should be grateful na pinapakain ka pa namin dito. From now on, Wednesday is dead to the world. Ang tanging matitira rito ay isang babaeng wala ng pangalan at wala ng katinuan. Nang lumabas ang dalawa, muling bumalik ang kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kadiliman ng takot. Ito ay ang kadiliman ng isang bagong silang na galit. Isang galit na dahan-dahang gumagapang sa kanya mga ugat, pumapalit sa dugo na nawala sa kanya. Pumasok si Lola Teresita. Ang kanya mga mata ay puno ng luha. Iha! Pasensya ka na! Wala akong nagawa. Tumingin sa kanya si Wednesday. Sa unang pagkakataon, walang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Lola, tama sila. Bulong ni Wednesday. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Patay na si Wednesday. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig at katapatan ay namatay na sa kama na ito kasabay ng kanyang huling sigaw. Dahan-dahan siyang bumangon, kahit pa ang kanyang mga tahi ay tila pumuputok sa hapdi. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit na salamin sa pader ay isak sakripisyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang mukha, ang gulugulong buhok, at ang mga matang wala ng buhay. Ngunit ang babaeng kapalit niya ay sisiguraduhing ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay magiging isang patak ng lason sa kanilang mga baso. Wika niya sa sarili. Sinimula ni Wednesday ang kanyang pagbabago. Dahan-dahan niyang ginulo ang kanyang buhok, pinahira ng dumi ang kanyang muka, at nagsimulang bumulong ng mga salitang walang kahulugan. Sa labas, ang mga nurse na nakamasid ay nagkatinginan, may kasamang pangungutya. Tuluyan na nga nasiraan, sabi ng isa. Hindi nila alam, sa likod ng mga matang tila nawawala sa sarili, ay isang isipang nagsisimulang bumuo ng pinakamalupit na plano ng paghihigante. Isang plano na hindi gagamit ng dahas, kundi ng unti-unting pagpunit sa lahat ng bagay na mahalaga sa mga De La Vega. Ang cliffhanger, sa gitna ng kanyang pagkabaliw, naramdaman ni Wednesday ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang unan. Isang lumang susi na palihim na iniwan ni Lola Teresita. Isang susi na hindi lamang para sa isang pinto, kundi para sa kanyang kalayaan. Ngunit habang hinahawakan niya ito, narinig niya ang isang anunsyo mula sa radyo sa pasilyo. Ang pamilya De La Vega ay naghahanda na para sa pinakamalaking pagdiriwang ng taon, ang pagpapakilala sa tagapagmana ng kanilang imperyo. Kailangan niyang makalabas. Ngunit paano? Kung ang buong mundo ay naniniwala na siya ay wala na sa sariling isip. Sayang ang ganda mo, Wednesday. Ngayon, para ka nalang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Wala nang silbi at punit-punit na. Ang boses ng nurse na si Corazon ay puno ng pangungutya, habang inilalagay ang isang pinggan ng malamig na kanin sa harap ni Wednesday. Hindi tumitingin si Wednesday. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na butas sa semento. Tila doon nakabaon ang buong mundo niya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga kuko ay may maiitim na dumi, at ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumagalaw sa isang bulong na walang tunog. Sa paningin ng lahat, siya ay isang inang nawala ng katinuan matapos mamatay ang anak, dahil yon ang opisyal na kwentong ikinalat ni Josefina. Patay na ang bata, ang sabi nila sa mga dokumento. Habang ang totoo ay nasa mansyon ito, tinatawag ang ibang babae bilang ina. Ang bawat subo ni Wednesday ng matigas na kanin ay tila paglamon ng sarili niyang galit. Pinipilit itong manahan sa kanyang sikmura hanggang sa maging lason na handang ibuga. Corazon, bilisan mo riyan! Darating si Madam Josefina. Kailangan makita niyang maayos ang alaga natin. Sigaw ng isa pang nurse mula sa pasilyo. Naramdaman ni Wednesday ang pamilyar na kaba, nuwit agad niya itong binalot ng tabing ng kabaliwan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Josefina, suot ang isang itim na belo na tila ba siya ang nagluluksa. Ang bawat hakbang ng matanda ay may dalang amoy ng mamahaling pabango na pilit, itinatago ang baho ng kanyang budi. Look at her, wika ni Josefina. Ang boses ay parang haplos ng lason. Raphael is doing great, Wednesday.
He's about to close the biggest deal of his life using your family's estates. At ang anak mo? Ang sabi ko sa kanya, ang tunay niyang ina ay isang anghel sa langit, hindi isang baliw na tulad mo na nagtatago sa dilim. Humigpit ang pagkakahawak ni Wednesday sa ilalim ng kanyang basahang suot. Ang susing ibinigay ni Lola Teresita ay nakatago sa isang tahi sa kanyang laylayan, tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na meron pa siyang pag-asa. Tumawa siya, isang tawang paos, nakakanginig ng laman at walang katwiran. Ang mga anghel, kumakanta sila inay, bulong ni Wednesday habang dahan-dahang lumalapit kay Josefina. Naririnig mo ba sila? Sinasabi nila, ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na apoy. Napaatras si Josefina. Ang kanyang mukha ay saglit na kakitaan ng takot bago ito napalitan ng pandidiri. Baliw ka na nga talaga. Corazon, dagdagan ng dusis ng kanyang pampakalma. Ayokong marinig ang mga hula niya. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Lola Teresita para maglinis. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang nakatalikod ang gwardiya, may ibinagsak ang matanda na isang maliit na diaryo sa tabi ng timba. Magbasa ka, iha! Bulong ng matanda habang ang tunog ng kanyang basahan sa sahig ay nagtatakpan sa kanyang boses. Ang kumpanya ng asawa mo ay nahaharap sa isang malaking iskandalo. May mga nawawalang pondo. Ito ang pagkakataon mo. Mabilis na itinago ni Wednesday ang diaryo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa loob ng ilang buwan, hinubog niya ang kanyang sarili na maging isang anino. Ngunit ang aninong ito ay may dala ng liwanag na kayang sumunog sa buong imperyo ng mga De La Vega. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa rehas, pinasa ni Wednesday ang balita. Ang golden boy na si Rafael De La Vega ay iniimbestigahan para sa malaking pandaraya. Ang yaman na ninahaw nila sa kanya ay unti-unti nang naglalaho sa kamay ng sarili nilang kasakiman. Ngunit may isang maliit na artikulo sa gilid ang kumuha ng kanyang atensyon. Misteryosong pagkamatay ng isang abogado ng pamilya De La Vega natagpuan sa loob ng kanyang sariling opisina. Iyon ang abogado na nakasulat sa papel na ibinigay ni Lola Teresita noon. Pinapatay nila ang lahat ng pwedeng tumulong sa kanya. Napahawak si Wednesday sa kanyang leeg. Naramdaman ang hirap ng paghinga. Hindi lang kalayaan ang kailangan niya. Kailangan niya ng isang kakampi na mas makapangyarihan kaysa sa mga De La Vega. Isang tao na hindi nila kayang takutin o bayaran. Cliffhanger. Habang nag-iisip si Wednesday, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pader ng katabing silid. Isang silid na alam niyang matagal ng bakante. Tatlong mahihinang katok na sinundan ng isang bulong na tumago sa semento. Wednesday, alam kong hindi ka baliw. Tulungan mo ako makalabas at ibibigay ko sa iyo ang ulo ni Rafael. Sino ang taong nasa kabilang pader? At paano nito nalaman ang sikretong matagal na niyang iniingatan sa likod ng kanyang mga wad na tawa? Ang katahimikan ay hindi palaging payapa. Kung minsan, ito ay isang patibong na naghihintay na kumagat sa sandaling ibaba mo ang iyong bantay. Nanigas ang buong katawan ni Wednesday habang ang kanyang tainga ay nakadikit sa malamig at magaspang na semento ng pader. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng pang-anib. Sino ka? Bulong ni Wednesday. Ang kanyang boses ay kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng gamo-gamo. Isang taong matagal nang ibinaon sa limot ng mga De La Vega. Sagot ng boses mula sa kabilang silid. Mababa ang tono nito. May bakas ng kapaguran, nuit may otoridad na hindi kayang burahin ng rehas. Ako si Arthur, dating vice-presidente ng kumpanyang kinuha ni Rafael sa pamamagitan ng dugo at panlilinlang. Akala nila ay tapos na ako, pero katulad mo, naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Naramdaman ni Wednesday ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng impyernong ito, may isa pang kaluluwang nagnanais na makita ang pagbagsak ng imperyong De La Vega. Ngunit ang pagtitiwala ay isang marangyang bagay na hindi niya kayang bayaran sa ngayon. Bakit kita paniniwalaan? Tanong ni Wednesday
habang ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang kumakamot sa pader. Isang kilos na, kunyari, ay bahagi ng kanyang pagkabaliw kung sakaling may sumilip sa butas ng pinto. Dahil alam ko kung nasaan ang anak mo tuwing Huwebes ng hapon. Sagot ni Arthur na nagpatigil sa paghinga ni Wednesday. Dinadala siya ni Josefina sa isang klinika sa labas ng mansyon para sa kanyang lingguhang check-up. Yun ang tanging oras na ang bata ay hindi napapalibutan ng mga armadong gwardiya ni Rafael. Ang impormasyong iyon ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Wednesday. Ang kanyang Gabriel, ang kanyang maliit na anghel, ay malapit lang pala. Ang pagnanais na mayakap ang anak ay tila isang apoy na biglang nagliyab, muntik nang sumunog sa kanyang baluti ng pagkukunyari. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang marinig niya ang malalakas na yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanyang silid. Ang tunog ng mga susi na nagkakalansing ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na lumayo si Wednesday sa pader at naglupasay sa sahig. Sinisimulan ang kanyang gawin ng pagyakap sa sarili habang umuugoy-ugoy at bumubulong ng mga walang saysay na kanta. Bumukas ang pinto at pumasok si Bruno, ang gwardyang kilala sa kanyang kalupitan. May hawak siyang isang pirasong tinapay na tila ba nagpapakain ng isang hayop. "Oy, baliw! Kumain ka na rito! Masyado kang tahimik kanina, baka iniisip mo na namang tumakas." Pangungutya ni Bruno habang itinapon ang tinapay sa maduming sahig. Hindi sumagot si Wednesday. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-ugoy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Kahit na ang bawat himay-may ng kanyang laman ay nagnanais na saktan ang lalaking nasa harap niya. Nang makaalis si Bruno at muling marinig ang pagpihit ng susi, mabilis na kinuha ni Wednesday ang tinapay at lumapit sa pader. "Arthur?" tawag niya sa mahinang boses. "Kung totoo ang sinasabi mo, anong kailangan mong gawin ko?" Sa susunod na paglilinis ni Lola Teresita, kailangang makuha mo ang isang maliit na vial ng gamot mula sa kanyang kariton, bulong ni Arthur. Iyon ang pampatulog na ibinibigay sa mga pasyente sa kabilang wing. Kailangan nating patulugin ang buong gwardiya sa shift ng hating gabi sa darating na kabilugan ng buwan. Iyon ang gabi ng anibersaryo ng De La Vega Foundation. Ang lahat ay abala. Iyon ang gabi ng ating paglaya. Isang panganib na laro. Kung mahuli siya, hindi lang ang kanyang kalayaan ang mawawala, kundi ang huling pagkakataon na makita ang kanyang anak. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na nang-inig sa gutom at galit, alam ni Wednesday na wala na siyang ibang daan kundi ang pasukin ang kailaliman ng panganib. "Gagawin ko," sagot ni Wednesday. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Cliffhanger. Ngunit bago pa makasagot si Arthur, isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa kabilang silid, ang silid ni Arthur. Ang tunog ng mga gamit na nababasag at ang malakas na boses ni Rafael ay narinig ni Wednesday. "Akala mo ba hindi ko malalaman, Arthur? Ang bawat bulong mo sa pader na ito ay may nakikinig." Ang boses ni Rafael ay puno ng put. Nanigas ang dugo ni Wednesday. Nakita ba siya? Alam na ba ni Rafael na ang kanyang asawa ay hindi naman talaga baliw? Huwag kang umasa na may makakarinig sa iyo sa impyernong ito, Arthur. Kahit ang Diyos, kinalimutan na ang kinalalagyan ninyo. Ang boses ni Rafael ay parang kalawang na kumakapit sa pandinig ni Wednesday. Puno ng pangungutya at isang uri ng kapangyarihang nakabatay sa takot. Nakasandal si Wednesday sa pader. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na semento hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang bawat pang-ininig ng kanyang kalamnan. Ang bawat salitang binibitawan ni Rafael sa kabilang silid ay tila isang palasong tumatama sa kanyang sariling dibdib. "You think you're smart? Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mong makipag-ugnayan sa labas?" Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw na sinundan ng pagkaladkad ng mabigat na bakal sa sahig. Binabantayan ko ang bawat hininga sa loob ng pasilidad na ito. At kahit sino ang sumubok na tulungan ka, sisiguraduhin kong maglalaho silang parang usok. Nanigas ang dugo ni Wednesday. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na baka sa susunod na segundo, ang pinto ng kanyang silid naman ang bumukas. At ang galit ni Rafael ay sa kanya naman mabuhos. Hinawakan niya ang kanyang tiyan.
Nawala na ang init ng kanyang anak, isang hapdi na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Gabriel. Ang pangalan ng kanyang anak ang tanging liwanag na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Kahit na ang buong mundo ay pilit siyang itinutulak sa bangin ng kabaliwan. Naririnig niya ang marahas na paghinga ni Arthur sa kabilang panig. Ang tunog ng paghihirap nito ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang tanging kakampi na nahanap niya. Ngunit alam niyang ang isang maling kilos ay magiging katapusan ng lahat. Pinilit niyang maging isang anino, isang bahagi ng dilim na hindi napapansin. Linisin ang kalat na ito. Utos ni Rafael sa kanyang mga tauhan. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay dahan-dahang lumalayo palabas ng selda ni Arthur at huminto sa tapat ng pinto ni Wednesday. Tumigil ang mundo ni Wednesday. Nakita niya ang anino ng sapatos ni Rafael sa ilalim ng pinto. Ang katahimikang bumalot sa pasilyo ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ramdam niya ang titig ni Rafael mula sa kabila ng kahoy. Tila ba sinusubok ang butasin ng pinto upang makita kung ang kanyang asawa ay talagang nawala na sa sarili o nagpapanggap lamang. Wednesday, tawag ni Rafael. Ang boses ay malambot, ngunit puno ng kamandag. I know you're listening. Huwag mong susubukan na maging matalino. Manatili kang baliw. Dahil yun lang ang tanging paraan para manatili kang buhay. Nang tuluyan nang mawala ang tunog ng kanyang mga yabag, nang hina ang mga tuhod ni Wednesday at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Napatingin siya sa maliit na siwang ng bintana kung saan ang liwanag ng buwan ay tila isang mapait na paalala ng kanyang kalayaan na ninakaw. Ilang minuto ang lumipas bago muling dinalaw ng katahimikan ang lugar. Ngunit, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang pirasong salamin mula sa nabasag na bote ng gamot ni Arthur na tila itinulak sa maliit na butas sa ilalim ng pader, ang kuminang sa dilim. Kinuha niya ang salamin. Ang talim nito ay humiwa ng bahagya sa kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng dugong dumadaloy, isang patunay na siya ay buhay pa at handang lumaban. Wednesday, isang mahinang bulong ang nanggaling kay Arthur, puno ng hirap at tugo. Nakuha niya ang listahan, pero hindi niya nakuha ang susi. Ituloy mo. Para kay Gabriel. Cliffhanger. Habang hawak ni Wednesday ang matalim na salamin, narinig niya ang isang boses mula sa speaker ng pasilidad. Isang anunsyong nagpabilis sa kanyang dugo. Ilihahanda na ang huling paglilipat ng mga pasyente para sa demolition ng lumang wing bukas ng umaga. Ang lumang wing, ang lugar kung nasaan sila. Kung ililipat sila, mawawala ang tanging pagkakataon nila. Bukas ng umaga ay magiging huli na ang lahat. Kailangan niyang kumilos na yon sa gitna ng kadiliman, gamit ang isang pirasong salamin at ang natitirang lakas ng kanyang pusong nagdadalamhati. Iligpit na ang lahat ng mga basura rito. Trash is trash, di ba? Isama na yan sa mga guho bukas. Ang boses ng gwardiya mula sa pasilyo ay kasing lamig ng sementong kinahihigaan ni Wednesday. Walang halaga ang buhay niya sa paningin nila. Isang istatistika, isang pasyenteng walang pangalan, isang sagabal na kailangang burahin. Habang naririnig niya ang tunog ng mabibigat na sapatos na papalayo, dahan-dahang itinuon ni Wednesday ang kanyang atensyon sa maliit na piraso ng salamin na hawak niya. Ang talim nito ay bumaon sa kanyang palad. Nag-iiwan ng malapot na dugo, ngunit hindi niya binitawan. Sa gitna ng dilim, ang bawat hapdi ay nagsilbing paalala na siya ay humihinga pa. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa salamin habang sa kabilang kamay ay kinakapa niya ang sus ing itinago niya sa tahi ng kanyang damit. Bukas, magiging abo na ang lugar na ito. Kung hindi siya kikilos na yon, ang katotohanan tungkol sa kanyang anak ay mababaon na rin sa limot. Gabriel, bulong niya, ang pangalan ng anak ay tila isang banal na dasal na nagbibigay ng init sa kanyang nanginginig na katawan. Wait for mommy. Mommy is coming for you. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa pintuan.
Ang bawat kaluskos ng kanyang katawan sa sahig ay tila isang dagundong sa kanyang pandinig. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibong pilit kumakawala sa hawla. Nang marating niya ang pinto, tiningnan niya ang maliit na butas kung saan siya pinagmamasdan ng mga gwardiya. Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng lumang bentil ador sa dulo ng pasilyo ang naririnig. Inilabas niya ang susi. Sa bawat pagpihit niya sa kandado, nararamdaman niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Isang mahinang tunog ng mekanismong bumukas ang tila musika sa kanyang tainga. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang gabi ay tila isang malawak na dagat ng anino na handang lumamon sa kanya. Wednesday, isang mahinang bulong mula sa kabilang pader ang nagpatigil sa kanya. Si Arthur. Lumapit si Wednesday sa selda ni Arthur. Mula sa maliit na rehas, nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang kakampi. Duguan ang mukha nito at halos hindi na makadilat. Dali, umalis ka na. Hirap na wika ni Arthur. Huwag mo na akong isipin. Ibigay mo ito sa kapatid ko sa labas. Siya ang bahala sa ebidensya laban kay Rafael. Isang maliit na flash drive ang dahan-dahang iniabot ni Arthur sa pagitan ng mga rehas. Hindi kita iiwan dito, Arthur. Giit ni Wednesday. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko na kaya, Wednesday. I'm just a deadweight now. Numiti ng mapait si Arthur. Iligtas mo ang anak mo. Yon ang tanging mahalaga. Bilisan mo, paparating na ang roving guard. Narinig ni Wednesday ang tunog ng mga yabag mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kuryente ng takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Arthur sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pait. Isinilid niya ang flash drive sa kanyang damit at nagsimulang tumakbo ng walang ingay patungo sa dulo ng pasilyo. Ngunit nang malapit na siya sa exit, isang anino ang humarang sa kanya. Hindi ito gwardiya. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng dahan-dahang pagpalakpak ay nagpalamig sa kanyang dugo. Going somewhere, my dear wife? Nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng emergency light si Rafael. May hawak siyang baril at ang kanyang ngiti ay kasing talim ng kamatayan. Akala mo ba ay ganun kadali kitang hahayaang makatakas? After all the trouble I went through to make you disappear, hakbang ni Rafael papalapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang pinal na hatol. Cliffhanger. Itinutok ni Rafael ang baril sa noo ni Wednesday. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa buong pasilidad at ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flicker. Isang boses mula sa intercom ang sumigaw. System failure. All blocks, manual override initiated. Sa gitna ng kaguluhan, may pagkakataon pa ba si Wednesday? O ito na ang huling hininga niya sa ilalim ng kamay ng lalaking sumira sa kanyang buhay? Ang dulo ng bakal ay kasing lamig ng kamatayan habang nakadiin ito sa pagitan ng mga mata ni Wednesday. Sa bawat pagpikit ng mga pulang ilaw ng emergency, nakikita niya ang mukha ni Rafael, ang mukha ng lalaking dati niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay, na ngayon ay handang kumuha nito ng walang kaba. Ang ingay ng sirena ay tila isang malakas na hiyaw na mga kaluluwang ligaw, bumabalot sa pasilyo at nagpapayanig sa katinuan ng lahat. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Wednesday. Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay nang-ininig sa pagitan ng galit at kaba. Kasalanan mo ito. Kung nanatili ka na lang sanang baliw, hindi tayo umabot sa ganito. I could have given you a comfortable life here. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wednesday. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humigpit sa piraso lang salamin na nakatago sa kanyang palad. Comfortable life? Sa loob ng isang hawla ang gawa sa iyong mga kasinungailan? Ang tanging buhay na gusto ko, Rafael, ay ang buhay na kinuha ninyo sa akin. Ang anak ko. Wala ka ng anak! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Gabriel is mine. Gabriel is a De La Vega. At ikaw? Ikaw ay isang alaala na burado na.
kasabay na muling pagpatay ng ilaw at ang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa kabilang dulo ng pasilyo, kumilos si Wednesday. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ginamit niya ang lahat ng pait na naipon sa kanyang puso upang itarak ang hawak niyang salamin sa braso ni Rafael. Ang tunog ng pagpunit ng tela at ang pagtagos ng talim sa laman ay sinunda ng isang malakas na ungol ng sakit mula kay Rafael. Nabitawan nito ang baril na tumama sa semento, lumiha ng isang matunog na kalansing bago ito tumalsik sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Wednesday patungo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa malamig na sahig nang walang sapin. "Guardia! Hulihin siya! Patayin niyo ang babaeng yan!" Ang boses ni Rafael ay puno ng put, umalingaw-ngaw sa buong gusali habang hinahabol niya ang kanyang asawa. Nararating ni Wednesday ang pintuan ng exit. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang muka, amoy ulan at kalayaan. Ngunit sa likuran niya, narinig niya ang malakas na pagbukas ng mga pinto at ang tunog ng mga radyo ng mga gwardi, yan nagsisimula na magsipaglabasan. Hindi siya pwedeng huminto. Sa bawat hakbang niya sa maputik na damuhan, nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga sariwang tahi, ang pagod na tila humihila sa kanya pababa sa lupa. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay bumubulong ng isang pangalan, Gabriel. Narating niya ang malaking bakod na bakal. Ang bawat pag-akyat niya ay isang paghihirap. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kalawangin na bakal, hanggang sa muling dumalay ang dugo. Sa ibaba, nakita niya ang mga ilaw ng mga sasakyang papalapit, ang mga tauhan ni Josefina. Nang makatalon siya sa kabilang panig, bumagsak siya sa putikan. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng lakas, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap niya. Ang tunog ng gulong na kumakaskas sa aspalto ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang bumaba. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. "Wednesday de la Vega?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at walang emosyon. Cliffhanger. Tumingin si Wednesday sa likuran, kung saan ang mga ilaw ng mga gwardya ay papalapit na sa kanya, at muling tumingin sa lalaking nasa harap niya. "Sino ka?" Tanong niya sa gitna ng hirap na paghinga. "Ang taong magbabalik sa iyo ng lahat ng ninakaw nila," sagot ng lalaki habang inilalahad ang kanyang kamay. "Pero kailangan mong mamatay muna sa paningin ng mundo bago ka muling mabuhay bilang kanilang pinakamaluvang bangungot." Sino ang misteryosong lalaking ito? At handa nga ba si Wednesday na talikuran ang kanyang pagkakakilanlan upang makuha ang kanyang hinihintay na paghihigantay? Hindi mo kailangan magtiwala sa akin ngayon, Wednesday. Pero kailangan mong piliin ang mabuhay. Ang boses ng lalaki ay kasing lamig ng bakal. Ngunit may dalang kakaibang katiyakan na hindi naramdaman ni Wednesday sa loob ng mahabang panahon. Habang nakaupo siya sa loob ng malambot na upuan ng sasakyan, ang bawat pintig ng kanyang sugat ay tila sumasabay sa mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang aspalto. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng lavender sa loob ng sasakyan ay tila isang malupit na paalala kung gaano siya naging marumi at basahan sa loob ng nakalipas na mga buwan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang lalaking nasa tabi niya. Sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada na mabilis na naglalaho, nakita niya ang matalas na panga at ang mga matang tila nakakita na ng mas matindi pang dilim kaysa sa kanyang kinalalagyan. "Ako si Marcos, ang kapatid ni Arthur," wika ng lalaki habang ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa manibela. "Matagal na kaming naghahanda para sa gabing ito. Ang bawat impormasyong ibinigay sa iyo ni Arthur ay bahagi ng isang mas malaking plano upang pabagsakin ang mga De La Vega." Hindi nakasagot si Wednesday. Ang kanyang mga kamay, na puno pa rin ng tuyong dugo at putik, ay nanginginig sa kanyang kandungan. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang dibdib. "Patay na ba siya? Si Arthur?" Ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos, halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng makina. "Gagawin namin ang lahat para mailabas siya."
Sagot ni Marcus. At sa unang pagkakataon, may bakas ng pait sa kanyang tono. Pero ikaw, Wednesday, simula sa gabing ito, ang mundong kumilala sa'yo ay dapat maniwala na wala ka na. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang tunog ay gumapang sa hangin at nagpayanig sa mga bintana ng sasakyan. Mula sa likurang salamin, nakita ni Wednesday ang naglalagablab na apoy na tumutupok sa lumang wing ng pasilidad. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng kulay, kahel na tila isang dambuhalang halimaw na lumalamon sa lahat ng kanyang pagdurusa. Diyan nila matatagpuan ng isang katawan na nakasuot ng iyong singsing at damit. Patuloy ni Marcus, nang walang emosyon. Bukas ng umaga, ibabalita sa telebisyon na si Wednesday de la Vega ay isa sa mga biktima ng trahedya. Iiyak si Rafael sa harap ng kamera at magdidiriwang si Josefina sa loob ng kanilang mansyon. Napapikit si Wednesday. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisingi ay tila kumukulo sa hapdi. Ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, at maging ang kanyang kamatayan ay naging bahagi na ng isang laro. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, nakita niya ang mukha ni Gabriel, ang kanyang anak na lumalaki sa piling ng mga taong pumatay sa kanyang ina. Handa ka na bang maging bangungot nila? Tanong ni Marcus habang humihinto ang sasakyan sa harap ng isang liblib na mansyon na nababalot ng mga puno. Dahan-dahang imulat ni Wednesday ang kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat hapdi sa kanyang katawan ay naging gasolina para sa apoy na ngayon ay naglalagablab sa kanyang puso. Hindi lang bangungot, Marcus. Bulong ni Wednesday, ang kanyang boses ay kasing talim ng salaming itinarak niya kay Rafael. Ako ang magiging katarumang hindi nila kailanman inakala. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan sinalubong sila ng isang babaeng doktor. Sa loob ng sumunod na mga oras, tinitiis ni Wednesday ang bawat tahi, ang bawat linis ng kanyang mga sugat ng walang kahit isang daing. Nang matapos ang lahat, dinala siya sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang buhok ay gupit na ng maayos. Ang kanyang balat ay malinis. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang mga mata. Wala na ang Wednesday na naniwala sa fairy tale. Ang nasa harap niya ay isang babaeng handang sumunog ng mundo para sa kanyang anak. Cliffhanger. Habang tinititigan niya ang kanyang sarili, iniabot ni Marcus ang isang folder. Ito ang bagong pagkakakilanlan mo. Mula ngayon, ikaw si Beatrice Valeriano. Isang mayamang investor mula sa Singapore at bukas, ang unang hakbang mo ay ang dumalo sa sarili mong libing. Tumingin si Wednesday sa folder at doon, nakita niya ang isang litra to ni Rafael na may kasamang ibang babae sa isang event. Isang babaeng suot ang mga alahas na dati ay pagmamay-ari ni Wednesday. Sino ang babaeng ito na tila pinalitan na siya sa puso at buhay ni Rafael? Patay na ang babaeng naniwala sa katarungan, ngunit buhay na buhay ang multong maniningil. Ang bulong na iyon sa sarili ni Wednesday, na ngayon ay kilala na bilang Beatrice Valeriano, ay tila isang sumpa habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon sa bintana ng sasakyan. Nakasuot siya ng itim na bestido, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang manipis na belo, at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling salamin. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sariwang tahi ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kanyang muling pagsilang ay binayaran ng dugo. Sa labas, ang sementeryo ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng puti at itim. Ang bawat dekorasyon, ang bawat bulaklak ng puting liryo ay tila isang malaking insulto. Ito ay hindi lamang isang libing. Ito ay isang palabas na idinisenyo ni Rafael at Josefina upang ipakita sa mundo kung gaano sila nagdurusa. Look at him! Wika ni Marcus mula sa driver's seat. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Rafael deserves an award for this performance. Tumingin si Wednesday sa direksyon ng kabaong. Isang kabaong na ang laman ay hindi siya, kundi isang estrangerong biktima ng kanilang kasamaan. Nakita niya si Rafael na nakaluhod. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa paghikbi.
Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa paligid-sapat na upang makuha ang atensyon ng mga mamamahayag na abalang kumukuha ng larawan. You have to stay calm, Beatrice, paalala ni Marcos. Ang bawat hakbang mo ay dapat kalkulado. Huwag mong hahayang madai ka ng galit. Huminga ng malalim si Wednesday. Sa bawat pagbuga niya ng hangin, tila inilalabas niya ang lahat ng pait na naipon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga tahong na tumatama sa semento ay tila isang babala para sa mga taong nasa loob ng sementeryo. Sa bawat hakbang niya papalapit sa kabaong, nararamdaman niya ang titig ng mga tao. Ngunit ang tunay na nagpalamig sa kanyang dugo ay ang babaeng nakatayo sa tabi ni Josefina, si Clarissa. Isang tanyag na socialite na kilala sa pagiging malapit sa pamilya de la Vega. Ngunit hindi ang kanyang mukha ang kumuha ng atensyon ni Wednesday, kundi ang kwintas na suot nito. Ang kwintas na may pendant na ruby, ang huling pamana ng ina ni Wednesday sa kanya bago ito namatay. That's my mother's necklace. Bulong ni Wednesday sa kanyang isipan, ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang palad hanggang sa muling magdugo ang kanyang sugat. Ninakaw niyo na ang lahat sa akin. Pati ba naman ang alaala ng aking ina ay kukunin niyo rin? Nang dumating ang sandali ng pag-aalay ng bulaklak, dahan-dahang lumapit si Beatrice sa harapan. Ang katahimikan ay tila naging malapot habang nagtatama ang paningin nila ni Josefina. Ang matandang babae ay bahagyang kumunot ang no, tila nakaramdam ng isang pamilyar na presensya. Ngunit agad din itong nawala nang makita ang eleganteng hitsura ng estrangerong nasa harap niya. I am so sorry for your loss, Mr. De La Vega. Wika ni Beatrice. Ang kanyang boses ay malalim, malamig, at walang bakas ng emosyon. Ito ang boses ng isang babaeng nagmula sa Singapore, isang investor na walang kinalaman sa kanilang nakaraan. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin sa pag-iyak. Saglit itong natigilan. May kung anong kaba ang dumaan sa kanyang mukha, isang uri ng pagkakilala na pilit niyang itinatanggi. Thank you, Miss Valeriano. I didn't expect a business partner would attend my wife's funeral. She seemed important to you. Tugon ni Beatrice habang dahan-dahang inilalagay ang bulaklak sa ibabaw ng kabaong. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay lumipat sa isang yaya na may dalang isang sanggol sa malayo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Gabriel. Ang kanyang anak ay naroon, malayo sa kabaong, pinapanood ang isang libing na akala nito ay sa kanyang sariling ina. Ang pagnanais na tumakbo at yakapin ang bata ay tila isang malakas na daluyong na muntik nang sumira sa kanyang pagkukunyari. The baby, he's beautiful. Wika ni Beatrice, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. Yes, he is my only consolation now. Sagot ni Rafael habang tinitingnan ng bata ng may wad na pagmamahal. Cliffhanger. Habang naglalakad palayo si Beatrice, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Josefina na nakatitig sa kanya ng matalim habang hawak ang isang piraso ng tela, isang piraso ng damit na nakuha mula sa guho ng pasilidad na may tatak ng pangalan ni Wednesday. Miss Valeriano, tawag ni Josefina. Ang kanyang boses ay puno ng suspesya. May tanong ako. Bakit parang pamilyar sa akin ang pabangong gamit mo? Yun ang paboritong pabango ng aking yumaang manugang. Nanigas si Wednesday. Nakagawa ba siya ng isang pagkakamali sa gitna ng kanyang pagmamadali? O sadyang ang tadhana ay mapaglaro at nais siyang ibalik sa loob ng hawla bago pa man magsimula ang kanyang paghihigante? Ang pabangong yan, hinding-hindi ko makakalimutan ang amoy na yan. Ang boses ni Josefina ay parang kaliskis ng ahas na gumagapang sa balat ni Wednesday. Nakatitig ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng itim na belo. Sinusubukang baklasin ang maskarang suot ni Beatrice Valeriano. Sa paligid nila, ang tunog ng mga pala na humahukay sa lupa at ang mahinang iyak ng mga bayaran nagluluksa ay tila isang malungkot na orkestra ng kamatayan. Dahan-dahang humarap si Beatrice. Walang panginginig sa kanyang mga kamay. Kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabog sa kaba. Le heure bleu, Mrs. De La Vega,
Wika ni Beatrice sa isang malamig at edukadong tono. Ang kanyang Taglish ay perpekto, tunog Singaporean elite. It's a classic from Grass. Isang limitadong edisyon. Perhaps your daughter-in-law had exquisite taste kung iyon din ang ginagamit niya. Bahagyang natigilan si Josefina. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tila nabangga sa pader ng kumpiyansa ni Beatrice. Maybe. Pasensya ka na, Miss Valeriano. Masyado lang akong emosyonal dahil sa trahedya. I understand. Sagot ni Beatrice, habang ang kanyang paningin ay lumipat kay Clarissa na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Tinitiyak na ang rubing kwintas, ang kwintas ni Wednesday, ay nakikita ng lahat. Ang bawat kislap ng hiyas na iyon ay tila isang sampal sa danggal ni Wednesday. Gusto niyang sunggaban ang leeg ng babaeng yon, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid ang kanyang likod. Lumapit si Rafael, bakas pa rin ang huwad na lungkot sa kanyang mukha. Miss Valeriano, I hope this unfortunate event won't affect our scheduled meeting regarding the property development. Kailangan ng kumpanya ang iyong expertise at ang iyong investment. Actually, Mr. De La Vega, mas lalo akong naging interesado. Wika ni Beatrice, isang mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. I like people who value family. Ang pagpapakita mo ng debosyon sa iyong yumaong asawa ay isang magandang senyales ng katapatan sa negosyo. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Rafael kay Josefina. Isang sulyap na puno ng lihim na tagumpay. Hindi nila alam, ang investment na dala ni Beatrice ay hindi ginto, kundi ang mitsa na susunog sa kanilang buong kaharian. Biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na iyak ng sanggol mula sa malapit na puno. Ang yaya ni Gabriel ay tila nahihirap pang patahanin ng bata. Ang bawat iyak ni Gabriel ay tila isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Wednesday. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bata. May I? Tanong ni Beatrice sa yaya bago pa man makasagot sina Rafael. Nang makuha niya ang bata, naramdaman ni Wednesday ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang amoy ng sanggol, amoy ng gatas at kawalangan ng malay ay tila isang gamot na naghihilom sa kanyang mga sugat sa loob ng isang segundo. Tumigil sa pag-iyak si Gabriel. Tumingin ang bata sa kanyang mga mata, ang maliliit na daliri nito ay dahan-dahang humawak sa hibla ng kanyang buhok. He likes you, puna ni Rafael, na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya. He doesn't usually go to strangers. Maybe he senses that I am a mother at heart. Sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyong pilit niyang itinatago. Hinalikan niya ng mabilis ang nonang bata. Isang huling paalam sa kanyang nakaraan at isang pangako para sa kinabukasan. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol ng isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang lumapit kay Rafael. Mr. De La Vega, may kailangan kaming i-verify tungkol sa sunog sa pasilidad. May natagpuan kaming isang bagay sa loob ng selda ni Wednesday na hindi tumutugma sa records. Nanigas ang buong katawan ni Wednesday habang ibinibigay ang bata pabalik sa yaya. Ang kanyang mga mata ay palihim na tumingin kay Marcos na nakatayo sa malayo, na ngayon ay mabilis nang humahawak sa kanyang telpo. No? Cliffhanger. Tumingin ang pulis kay Beatrice, pagkatapos ay sa hawak nitong litrato na galing sa abo ng pasilidad. Isang litrato ng isang medalyon na may nakaukyat na pangalan. Miss Valeriano, pasensya na, pero bakit suot mo ang kaparehong medalyon na nakita namin sa pinangyarihan ng krimen? Ang bawat mata sa sementeryo ay nakatuon na ngayon kay Beatrice. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, at ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Wednesday sa ilalim ng kanyang itim na belo. Mabubuko na ba ang kanyang pagpapanggap sa harap mismo ng kanyang sariling libing? Miss Valeriano, kailangan mong magpaliwanag. Ang medalyong ito ay hindi basta-bastang alahas. Ang boses ng pulis ay parang isang hatol na nagpatahimik sa buong sementeryo. Ang bawat mata ay nakatuon sa leeg ni Beatrice, kung saan ang isang gintong medalyon ay kuminang sa ilalim ng araw. Naramdaman ni Wednesday ang malapot na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na pagkabuko. Tumingin si Rafael,
Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng kasakiman at suspisya. Si Josefina naman ay tila isang buitreng, handang sumakmal sa sandaling magkamali ang kanyang biktima. Officer! Ang boses ni Beatrice ay nanatiling matatag, malamig, at puno ng awtoridad. Dahan-dahan niyang hinawakan ang medalyon. This is a Valeriano heirloom, isang disenyo mula sa aming pamilya sa Singapore. If you found something similar in that tragic place, maybe it's a sign that your victim had a taste for cheap replicas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice habang tinititigan niya si Josefina. Or maybe, Mrs. De La Vega, someone is trying to frame your family using a common design. Bumitaw ang pulis, tila naniwala sa kumpiyansa ng babaeng nasa harap niya. Ngunit si Josefina ay hindi basta-bastang sumusuko. Common design? Yan ang huling regalo ni Rafael kay Wednesday. Isang piraso lamang ang ginawa niyan sa buong mundo. Then maybe you should check your vault, Mrs. De La Vega. Sagot ni Beatrice habang dahan-dahang naglalakad palayo. Baka ang ninakaw niyo ay hindi lang buhay, kundi pati na rin ang katotohanan. Nang makarating sila sa mansyon ng mga De La Vega para sa handaan matapos ang libing, ang atmosfera ay tila isang entablado ng dula. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng liwanag na tila sumusuri sa bawat sulok ng madilim na budhi ng mga naroroon. Naroon ang lahat ng makapangyarihang tao sa negosyo, naghihintay sa anunsyo ng partnership sa pagitan ng De La Vega Estates at Valeriano Group. Let's sign the contract, Miss Beatrice. Wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik na makuha ang pera. Ito ang magiging simula ng ating bagong imperyo. Inilabas ni Beatrice ang isang pluma. Sa bawat pagdampi ng dulo nito sa papel, nararamdaman niya ang tagumpay ng kanyang plano. Ngunit bago niya matapos ang kanyang lagda, ang malaking screen sa gitna ng ballroom ay biglang bumukas. Ang tunog ng static ay napalitan ng isang boses na nagpatahimik sa lahat. Isang boses na nanggagaling sa kailaliman ng isang selda. Rafael? Josefina? Akala niyo ba ay matatago niyo ang ginawa niyo sa akin? Ang mukha ni Wednesday, ang tunay na Wednesday, sugatan, madungis, muit matapang, ay lumitaw sa screen. Iyon ang video na palihim na kinunan ni Arthur bago ang pagsabog. Makikita sa video si Josefina na pilit ipinapainom ang lason kay Wednesday at si Rafael na nakatayo lamang sa gilid, pinapanood ang pagdurusa ng kanyang asawa. Ang bawat tao sa ballroom ay napasinghap. Ang tunog ng mga basong nababasag at ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na bagyong sumisira sa karangyaan ng mga De La Vega. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isang investor. Namutla si Rafael. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig habang nakatitig sa screen. Si Josefina naman ay napahawak sa mesa. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Isang manipulasyon. Manipulasyon ba ang sarili mong boses, Josefina? Wika ni Beatrice habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang belo at salamin. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na Beatrice, ang babaeng may mga matang puno ng katarungan. Ang perang balak ninyong kunin sa akin ay hindi investment. Ito ang pambayad ninyo sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang grupo ng mga pulis na pinangungunahan ni Marcos at ng opisyal na naging kakampi nila ang pumasok. Rafael De La Vega, Josefina De La Vega, Clarissa Santos. Arestado kayo sa kasong attempted murder, kidnapping and large-scale fraud. Wika ng opisyal. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga kamay ni Rafael ay tila pinakamasarap na musika sa tainga ni Wednesday. Nakita niya ang pagbagsak ni Josefina sa sahig habang si Clarissa ay pilit na tinatago ang mukha sa mga kamera. Cliffhanger. Habang kinakaladkad palabas ang mga De La Vega, lumapit si Wednesday sa yaya na hawak si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang lalaki ang humarang sa kanya sa pintuan. Hindi pa tapos ang lahat, Wednesday, bulong ng lalaki.
Siya ang abogado na akala ni Wednesday ay pinatay na ng mga De La Vega. Ang tunay na nag-utos sa pagpapakulong sa'yo ay hindi si Josefina. May mas malalim pang dahilan kung bakit kailangan kang maglaho. Sino ang tunay na utak sa likod ng pagdurusa ni Wednesday? At ano ang sikretong itinatago ng kanyang sariling pamilya na naging mitya ng lahat ng ito? Lumipas ang mga buwan na tila mga alon sa dalampasigan, marahan, payapa, at unti-unting binubura ang mga bakas ng madilim na nakaraan sa buhangin. Ang ingay ng mga sirena, ang lamig ng rehas, at ang malulupit na boses ni na Josefina at Rafael ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang tinutupok ng liwanag ng umaga. Sa isang maliit na bahay malapit sa dagat, malayo sa polusyon ng lungsod at sa put ng mga De La Vega, natagpuan ni Wednesday ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Nakatayo siya sa may beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang bango ng barako ay humahalo sa alat ng hanging dagat. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng katiyakang siya ay gising na at hindi na nananaginip sa loob ng isang selda. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang canvas ng panibagong simula. Mula sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang halahak ng isang bata. Ang tunog na yon, ang pinakamasarap na musika sa kanyang pandinig, ay nagmula kay Gabriel. Ang kanyang anak ay mabilis nang lumalaki, malusog, at sa wakas ay nasa piling na ng tunay niyang ina. Ang bawat haplos ni Wednesday sa buhok ng anak, ang bawat yakap sa tuwing nagigising ito sa gabi, ay tila mga tahi na dahan-dahang naghihilom sa punit-punit niyang puso. Lumapit si Marcus, ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Hindi na ito nakasuot ng itim na Amerikana. Suot nito ang isang simpleng puting damit at may bitbit na mga laruan para kay Gabriel. The final verdict is out, Wednesday. Wika ni Marcus. Ang kanyang boses ay malumanay. Wala na ang talim ng paghihigante. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Josefina at Rafael. Wala na silang paraan para makalabas. Ang yaman na kinuha nila sa pamilya mo ay naibalik na sa ilalim ng pangalan ni Gabriel. Huminga ng malalim si Wednesday. Sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang ang hustisya ay matatagpuan lamang sa pagdanang ng dugo o sa pagbagsak ng kaaway. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro sa sahig, na-realize niya na ang tunay na hustisya ay ang kakayahang muling magmahal ng walang takot. Salamat, Marcus, bulong niya. Hindi lang dahil sa tulong mo sa kaso, kundi dahil tinulungan mo akong maalala na tao pa rin ako sa likod ng galit ko. Tungkol sa huling sikretong ibinunyag ng abogado, na ang kanyang sariling ama ay sadyang pinatahimik ni Josefina dahil sa isang lihim na pamana, ay hindi na naging dahilan para magalit muli si Wednesday. Ginamit niya ang pamanang yon upang magtayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang pilit na inilalayo sa kanilang mga anak. Ang kanyang pagdurusa ay naging isang tulay para sa kaligtasan ng iba. Nang lumubog ang araw sa huling pagkakataon sa kwentong ito, lumapit si Wednesday kay Gabriel at binuhat ang bata. Naglakad sila patungo sa dalampasigan, ang tubig ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paa. Gabriel? Bulong niya sa anak habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ang mundo ay maaaring maging malupit, pero tandaan mo, ang pag-ibig ng isang ina ay mas malalim pa sa dagat na ito. Wala nang kukuha sa'yo sa akin. Hinding-hindi na. Ang katahimikan ng gabi ay binalot sila ng payapa. Ang Wednesday na biktima ay wala na. Ang Beatrice na mapanghiganti ay naglaho na rin. Ang natira ay si Wednesday, isang ina, isang survivor, at isang babaeng sa wakas ay natutong magpatawad sa sarili at yakapin ang bukas ng may pag-asa.